pupunan, ang tawag natin ito at walang asawa, dalana, hindi dalaga. Dalana. So, dito ipinakikita na sadyang si Maria ay isang dalaga, mananatiling dalaga. Kasi maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ito pong talatang ito ay matatagpuan natin sa Isaias chapter 7 verse 14. Ito yung gustong-gusto natin ng mga bagay-bagay na tinatalakay tungkol kay Mama Mary ito eh. Kaya Mama Mary pagtalakay. Napakahalaga nito. Ang kahalagahan ng paglabas ng ating Panginoon sa mundo upang mabigyan ng katuparan ang pagdimisyon niya at magkaroon ng katuparan ang tipan ng Diyos upang magkaroon ng kaligtasan ang sambayanan Kristiyano dito sa lupa. Pero marami ang tumutuliksa at maraming hindi naniniwala between Mama Mary at yung pagdating ni Jesus. Ang masakit ito eh, Kuya Joe o Yamin eh. Naniniwala sila kay Jesus, pero doon sa ina ni Jesus hindi. Sabi ko nga, nung ako'y nagli-lecture tungkol dito, tungkol kay Mama Mary, pag tayo nanligaw, na yung anak lang ang niligawan natin, ay tagilid tayo dyan. Awa yan eh. Awa sa biyanan yan eh. Kailangan, kung manliligaw ka, at mamahalin mo yung anak, mahalin mo yung magulang. Pag hindi mo minahal yung magulang, at wala ka rin pagpapalaga sa magulang, darating ang panahon, paghihirapan mo rin yan. Paghihirapan mo yan. Kaya yung mga taong hindi kumikilala kay Mama Mary, at nakatitiyak tayo, paghihirapan nila yan balang araw. Saka tandaan po natin, si Maria. May tinanong na ako nito eh. Kasi tatlong kasaysayan yan eh. Kasaysayan ng ama, mula daw po dun sa ama, tapos kasaysayan ng anak, hanggang doon sa kanyang ministeryo na matapos, at kasaysayan ng Espiritu Santo. Tinanong ko to, Kuya Joe, kasi mahalaga itong bahaging ito, sapagkat ang nakapaloob dito, mula doon sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, nandito nakabanggit lahat ito eh. May tinanong ako rito, si Maria, saang panahon? Kasi may kasaysayan ng Ama, panahon ng Ama, panahon ng Anak, panahon ng Espiritu Santo, si Maria saan doon? Ikaw, Kuya Joe, alam ko yan eh. Alam ko na alam ninyo ito eh. Saan sa kasaysayang tatlong ito naroon si Maria? Alam niyo po, nagtatanong sila sa akin, sabi niya, Brother Ben, siyempre, ganito, sa ganito. Sabi ko, hindi. Si Maria ay nasa kasaysayan ng tatlo. Nasa kasaysayan ng tatlo. Panahon ng Ama, nandiyan na si Maria. Dahil siyang inihanda. Tandaan po natin ito, si Maria ay inihanda ng Ama upang daanan ng kanyang bugtong na anak. So, inihanda ng Ama, nasa kasaysayan na siya ng Ama. Pagdating ni Jesus, buong kasaysayan ni Jesus hanggang mula doon sa kanyang kapanganakan hanggang sa siya'y mamatay sa krus, naroon si Maria. Nang mawala na, si Jesus umakyat na sa langit, naroon si Maria nang ipadala ang Espiritu Santo doon sa mga apostoles. Panahon ng Espiritu Santo na ipadala, si Maria ulit nandun. So, sa buong kasaysayan ng pagiging isang tunay na Kristiyano at tagasunod ng Ama, si Maria ay nandun na. No. So, nangangahulugan, Mama Mary is the first to be evangelized. Siya ang unang-unang tumanggap ng mabuting balita. Mayroon po sa akin argumento. Sabi nila sa akin, ang una daw pong tumanggap ay dapat ay yung tatay ni Juan Bautista. Di ba nakalagay naman talaga yon na dumating yung anghel Gabriel ibinalita doon sa ama ni Bautista, ni Juan Bautista na manganganak pa.
hindi siya naniwala. Ito yung kaibahan. Kung hindi ka naniwala, na-evangelize ka ba? Hindi ka naniwala. Kaya nga siya, napipi. Napipi siya, hindi na siya nakapagsalita eh. Yung tatay ni Juan. So, Mama Mary, sabi ko sa kanya, is the first. Siya ang unang naniwala, hindi yung tatay ni Juan Bautista. Sapagkat si Mama Mary, tinanggap niya ito ng buong buo, yung balitang yon na manganganak siya ng sanggol, ng tagapagligtas. Okay. So si Mama Mary, bilang ina ni Jesus, tingnan niyo po kasi naano ako sa mga doon sa mga tagapakinig na hindi natin naunawaan. Tingnan po, sinabi ko nga sa kanila, sa inyo na si Mama Mary ay mula pa nung kapanahon ng Ama, kapanahonan ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinanong ko rin sa kanila ngayon ito. Sino si Jesus? Sino si Jesus? Sabi ko sa kanila. Kuya Men, sabi nila tagapagligtas. Sino ang nagliligtas dun sa tagapagligtas? Nung panahong ipadala ng Ama at inalagay sa sinapupunan ni Maria at inuusig, hinahabol, papatayin yan eh. Papatayin sa kasaysayan, hinahabol ito eh. Sa kasaysayan, hindi ba ang nagliligtas sa tagapagligtas, ang nagtatago sa tagapagligtas, sino? Si Maria. So nangangulugan, si Maria ay sangka ng pagliligtas sa sangkatauhan. Malinaw na malinaw yan. Imposible na yung nagliligtas sa tagapagligtas o pinagtataguan ng tagapagligtas, hindi maging sangkap ng tagapagligtas. Kaya doon ako nahihirapan sa mga kasama nating iba na para bang si Maria isa lamang pangkaraniwang na ina, ito'y napakahirap. Ngayon, tingnan po ninyo, si Jesus ipinanganak, si Jesus napunta sa daigdig, katulad din po natin ipinanganak. Ano na naman ang kaibahan ni Jesus sa atin tungkol naman sa kanyang kapanganakan at pagkakaroon ng isang ina? Okay. Tingnan po natin ang kaibahan. Tayo, hindi maaaring mamili ng nanay. Sino nakapamili ng nanay? Ipagtanong niyo po yan pag nakapamili kayo ng nanay nang ipanganak kayo sa mundo. Hindi mapipili ng sino man ang kanyang magiging ina. Pero si Jesus, nang ipanganak sa mundo, nang ilabas sa daigdig, pinili niya ang kanyang nanay na si Maria. Kasama siya ng Ama na pumili ng kanyang dadaanan. Bakit? Sapagkat malinis, banal, at Espiritu Santo si Jesus na dala niya ang kanyang sarili, hindi maaaring dumaan sa isang makasalanan. Mamamatay ang dadaanan ng isang banal kung ito'y isang makasalanan. Kaya sa ating pong mga taga-subaybay sa Patnubay, nagpapasalamat kami sa Diyos ng aming pong mga kasama rito sapagkat sa inyo pong pakikinig, mayroon tayong mga malalalim na nauunawaan na hindi lamang basta-basta. Kailangan ang malalim na pagsusuri, kinakailangan tingnan natin sa kabuuan ang naging papel ng mga tao mula sa kasaysayan ni Jesus, mula sa mga taong ginamit ng Diyos, mula sa mga bagay-bagay na pangyayari kung papaano ang ginawa ng Ama upang makamit natin ang kaligtasan. Amen. Lumalabas din dito sa pagsuri natin kung ang Panginoong Jesus na matapos may panganak at nakuha niya yung missionary rito sa daigdig, si Mama Mary yung kanyang pinakakauna-unahang disciple. Siyang kauna-unahang disciple. Pangalawa, unang apostol. Siyang kauna-unahang. Kasi siya yung wala pa sa pagkasanggol na nandiyan eh. Kasi ang ibig sabihin ng disciple po yamen, tagasunod. Tagasunod. Kung tagasunod ka, sumusunod ka sa utos ng Ama, sa utos ng Diyos. Kung si Maria ay sumunod kaagad at tumalima kaagad sa inuutos ng Diyos na ipanganak at dalhin sa kanyang sinapupunan si Jesus, ibig sabihin, the first disciple. Mama Mary is the first disciple. Siya ang unang disipulo. Ayun ang po ang kaibahan ng salitang disipulo, taga-sunod. So, si Maria ang unang
tagasunod ni Jesus. Yung apostol, iba po yan. Iba yun. So, sa mga 20, yung ginampanan ni Mama Mary, hindi pwedeng ipag walang bahala.